Magandang tanghali, Miss Pam. Nangyari po to sa amin ng aking asawang si Cynthia. Siya ay nagdadalang tao ng mga panahong yun. Siguro may iilan sa inyo na di naniniwala sa ganitong uri ng nilalang. Subalit totoo po sila. Saka madalas pa nga ay nakikisalamuha sila sa ibang tao. Sa liblib na baryo kami nakatira at magkakalayo ang mga bahay dun. Hindi rin naaabot ng kuryente ang mga kabahayan at kasera lang ang nagsisilbing ilaw sa gabi. Siya nga pala, mahal, at may bagong lipat sa baryo natin. Sa may tulo siya nakatira at medyo malapit lang sa atin. Sabi ni Cynthia sa akin. Sa di ko malamang dahilan ay nakaramdam ako ng kaba sa kanyang sinabi. Hindi ko alam pero parang may bumubulong sa akin na huwag kaming makikipagkaibigan sa taong yun. Sabi daw ay matandang talaga ang bagong tayo sa atin. Sabi pa ng aking asawa. Subalit parang iba ang kutob ko sa mga sinabi niya sa akin. Hindi ko na napigilan ng aking sariling makapagsalita. Hindi mo kilala yon at huwag kang makikipagkaibigan doon. Saka baka mamaya ay mapaano pa ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Sabi ko sa aking asawa. Ha? At anong ibig mong sabihin? Sagot ni Cynthia sa akin. Wala naman. At naisip ko lang na baka aswang ang matandang yon. Sagot ko naman sa aking asawa. Si Cynthia naman ay natigilan at parang naiinis sa akin. Sinabihan ko siya na dapat ay unahin namin ang kaligtasan ng aming anak. Hanggang sa wala itong nagawa. Sumang-ayon na lamang ito sa aking mga sinabi. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, nakarinig kami ng mga usapan sa labas ng bahay namin. Sa aking kuryosidad ay binuksan ko ang bintana, sabay dungaw sa labas. Si Cynthia naman ay nakidungaw na rin. Siya yun! Siya yung sinasabi ko na matandang babae. Sabay turo niya sa matandang nasa labas na noon ay may kasamang ilang lalaking naghahatid ng kanyang gamit. Hanggang sa lalo akong kinabahan. Hetong matanda ay unti-unting lumilingon sa amin. Sobrang talim ng titig niya sa aming dalawa. Sige na, tama na yan at isasara ko na ang bintana. Sinasabi ko na sa'yo, mahal, hindi ka makikipagkaibigan sa babaeng yan. Yan ay kung ayaw mo na mag-away tayong dalawa. Sabi ko sa aking asawa na noon ay napapatango lang. Hindi nagtagal ay napag-usapan namin ang tungkol sa pagtitig ng matanda sa amin. Sinabi ko na masama ang kutob ko sa matandang yun. Siguro nasosobrahan ka lang sa kape. Saka di lahat ng kutob ay totoo. Saka nakita mo naman na uugod-ugod na ang matandang yun. Sabi pa ni Cynthia sa akin. Sige na at huwag ka nang makipagtalo pa sa akin. Saka sundin mo na lang ang mga sinasabi ko ngayon. At para din to sa ating anak. Sa akala namin ay magiging ayos ang lahat kung di kami makikipagkaibigan sa matanda. Subalit ang di namin inaasahan ay tama pala ang aking kutob. Siguro bandang 8:00 yon ng gabi. Habang nakahiga kami ng aking asawa, saktong nakarinig kami ng ingay sa labas. Yun bang parang lubid na pinapaikot sa ere. Habang patagal ng patagal ay humihina rin ang ingay. Hetong asawa ko naman ay kinakabahan na rin. At nagmamatsyag lang kami sa paligid. Hindi pa man nagtatagal ay di rin ako nakatiis. Sandali lang at titingnan ko kung ano yon. Sabi ko sa aking asawa. Hanggang sa lumapit na nga ako sa bintana namin. Saka bahagyang binuksan yon. Sabay silip ko sa labas. Sa labas ng bahay namin ay may nakalutang na ulo ng isang babae. Sa ulong yon ay nakasabit pa ang mga lamang loob na lalawit-lawit. Diyos ko po, ano yan? Sabi ko sa aking sarili. Hetong ulo naman ay biglang ngumisi sa akin at naisip ko na baka susugurin ako nun. Subalit bigla itong umalis at kitang-kita ko na paikot-ikot pa ang bituka nun habang papalayo. Sa pagtingin ko sa kalangitan, saka ko palang naalalang kabilugan nga pala ng buwan bukas. Sinara ko ang bintana namin at tali-taling bumalik sa aming higaan. Hindi ko itatanggi na talagang natakot ako ng sobra nun. Halos mapaihi ako sa kakaisip kung anong klaseng nilalang ang nakita ko sa labas. Hanggang sa di ko na magawa ang makatulog. Sa buong magdamag ay pinabantayan ko lang ang aking asawa. Sa pagsapit ng kinabukasan
ay kinuwento ko kay Cynthia ang nangyari. Sobra siyang natakot. Sabay sabi ng, "Hindi kaya pinanggalan ang nakita mo?" Sabi ng aking asawa. "Sabihin na nating pinanggalan nga ang nakita ko. Subalit sino kaya ang pinanggalan?" Sagot ko naman sa aking asawa. Sa pagkakataong yun ay pumasok sa isipan ko ang matandang babae. Sa oras na mapatunayan ko na ang tayo nga ang pinanggalan, sisiguraduhin ko na wala na siyang katawang babalikan. Sabi ko sa aking asawa. Hindi nagtagal ay pumunta ako sa kabilang baryo namin. Hinanap ko ang magaling na albularyo doon. Saka tinanong kung anong dapat gawin para matalo ang nilalang. Sa oras na humiwalay na ang kanyang ulo sa kanyang katawan, saka mo lagyan ng bubog ang kanyang leeg. Hindi lang yan, at pwede ka ring maglagay ng tinik ng kawayan sa bubong at pintana. Sa ganyang paraan ay di makakapasok ang nilalang. At matatakot yon na baka magkabuhol-buhol ang kanyang lamang loob. Sabi pa ng albularyo sa akin. Salamat po sa tulong niyo, tatang, at pabalik na po ako sa bahay namin. Sagot ko naman sa albularyo. Sa pag-uwi ko sa bahay namin, sinabi ko sa aking asawa ang dapat naming gawin sa pinanggalan. Salamat naman kung ganon, at dapat ay mag-iingat ka pa rin. Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. Seryosong wika pa ng aking asawa. Sisiguraduhin ko na tatapusin ko na ang lahat ngayon. Yan ay bago pa mahuli ang lahat. Sagot ko naman sa aking asawa. Hanggang sa kumuha na nga ako ng tinik ng kawayan at nilagay ko yon sa palibot ng bahay namin. Saka pati bintana namin ay nilagyan ko rin. Sinigurado ko na di makakalusot ang nilalang sa loob ng bahay. Hindi nagtagal ay natapos ko ng lagyan ng tinik ang buong paligid. Hetong mga bote naman sa kusina namin ay pinasag ko rin. Sabay sabi ko ng, "Subukan mo lang na lumapit sa amin at tinitiyak ko na di ka na mapubuhay pa dito." Sa pagsapit ng kinagabihan ay binaybay ko na ang daan papunta sa bahay ng matandang babae. Subalit di pa man ako gaanong nakakalapit sa bahay na yon ay bigla akong napaduwal. Sobrang lansa ng paligid at talagang nakakasuka. Sa kabila ng lahat ay di ako nagpapatinag. Hindi nga ako nagkamali at naabutan ko na may pinapahid sa leeg ang matanda. "Sige lang, tanda, at maya-maya lang ay lagot ka sa akin," sabi ko sa aking sarili, sabay ngisi ko ng makahulugan. Sa bawat paglapat ng langis sa kanyang leeg ay napapaungol ang matanda. Hanggang sa unti-unti nang humihiwalay ang ulo niya sa kanyang katawan. Saka pa lang nagsimula ang tunog na parang lubid na pinapaikot sa ere. "Sige lang, at wala ka nang babalikan pang katawan," sabi ko sa aking sarili. Sa pagkakataong yon ay napupuno ng pagkasabik ang aking kalooban. Hetong ulo kasi ay nakita ko na lumilipad papalayo. Saka pa lamang ako pumasok sa bahay ng matanda. Sa nakabukas na bintana ako dumaan. "Sobrang baho naman sa bahay na to," sabi ko habang napapatakip sa ilong. Hinanap ko kung nasaan ang kanyang katawan at nang makita ko yon ay nilagyan ko yon ng bubog. "Si Cynthia talagang pinagdidiskitahan mo. Yari ka sa akin ngayon." Sa bawat lagay ko ng bubog sa katawan ng aswang, nakita ko na gumagalaw-galaw ang kanyang lamang loob. Sa paglipas pa ng ilang minuto ay naubos ko na ang mga bubog. Saka pa lamang ako lumabas sa bahay ng matanda at nagmamadali ako sa pag-uwi sa amin. Si Cynthia naman ay naabutan ko na kinakabahan. Nagpunta siya rito, mahal. Ngunit di rin nagtagal. Siguro natakot yan sa tinik ng kawayan," sabi pa ng aking asawa. "Sa oras na to ay wala na ang pinanggalan sapagkat pinatay ko na ang aswang at malamang bukas na bukas rin ay makikita ng ibang tao yung ulo niya na di pa nakakabalik sa kanyang katawan." Sagot ko naman sa aking asawa. Sa pagsapit ng kinabukasan, hetong mga tao sa aming lugar ay nagimbal sa kanilang nasaksihan. Hindi nila alam kung anong nangyari sa matandang babae. Subalit kami ng aking asawa ay alam namin ang lahat sapagkat ako mismo ang gumawa ng paraan para mamatay ang pinanggalan. Sa mga di po nakakaalam, ang pinanggalan ay isang uri ng aswang na mula sa bansang Malaysia. Humihiwalay ang ulo at lamang loob nila sa kanilang katawan. Saka lilipad ang ulo at maghahanap ng kanilang mabibiktima.